Hey Lisa, can you clean the bathroom? Pautos na sabi ng malalim na boses. Excuse me? Narinig ni Lisa pero hindi siya makapaniwala na inuutusan siya maglinis ng kubeta. I said, clean the smelly bathroom. Bulyaw ng malalim ang boses. Do you want me to fire you right now? Nakatitig lang si Lisa sa boss niya. Gusto niya sabihin na hindi naman yun ang trabaho niya dahil ang nasa kontrata niya ay cashier siya sa isang thrift store. Pero ano nga naman ang magagawa niya? Dayuhan lang siya sa bansang ito. Stop making that face. You're so lazy. Bulyaw pa ng boss ni Lisa. Hindi na niya pinansin ito. Dumiretso na siya ng kubeta upang tingnan ang lilinisin. Nang makita niyang nangingitata ito, gusto niya magmura at murahin ang boss niya. Mabuti pa sana kung may dagdag bayad dito eh. Isip-isip ni Lisa. Alam na niyang tamang thank you lang ang matatanggap niya o baka nga wala pa. Sa bawat pagkuskos ni Lisa gamit ang brush, lumilipad ang isip niya na kasalukuyang nasa Pilipinas. Kamusta na kaya sila? Ano kayang ginagawa ng bunso kong si JR? Sana nagkakasundo sila ng ate Erica niya. Sa bawat kuskos ay naiisip niyang nagtatawanan ang dalawa niyang anak, kasama ang ama nilang si Andrew na pinangungunahan ang paggawa sa pangarap nilang bahay. Naabala si Lisa noong nasa harap niya ang boss niya. Gagamit daw ito ng CR. Faster! Faster! Tiningnan niya lang ito ng masama pero umalis na rin siya agad. Hindi niya maatim na maamoy ang dumi nito. Pagkatapos ng ekstrang trabaho niya sa thrift shop, dumiretso siya sa pangunahing trabaho niya, ang pag-aalaga ng matanda bilang isang caregiver. Ito ang kinuha niyang kurso. Payo ng kaibigan niya dahil ito raw ang magiging susi ng paglipad niya papunta rito sa Dubai. Hindi nga ito nagkamali. Subalit, ang kaibigan niya ring ito ang nagpapirma sa kanya ng papeles kung saan siya ang magbabayad ng mga inutang nito kung hindi nito mababayaran ang hiniram sa bangko. Sa kamalas-malasan, ang kaibigan ni Lisa ay biglang nawala na parang isang bula. Subalit ang utang nito ay kinakailangang bayaran ni Lisa mag-isa. Hinala ni Lisa ay pagkatapos nitong mangutang, umuwi na ito ng Pilipinas ng puno ang bulsa. Kaya naman, ang unang 2 taon ni Lisa sa Dubai ay inilaan niya sa pagbabayad ng utang ng kaibigan. Kaya bukod sa pagiging caregiver, kinailangan niya maghanap pa ng trabaho upang may maipadala siya sa pamilya niya. Kaya naman, noong mabayaran na niya ang lahat ng utang ng kaibigan niya, grabe ang pagkasabik ni Lisa dahil masisimulan na niyang ipagawa ang pinapangarap niyang bahay. Ang bahay na ito ay mula sa drawing ni Lisa noong bata pa siya. Kahit na hindi ito sobrang laki, dahil 2 palapag lamang ito, ang tanging gusto ni Lisa ay komportableng matirahan ito ng kanyang pamilya. Habang nasa biyahe, kinamusta niya ang progreso ng bahay na pinapangarap niya. Tinawagan niya ang kanyang asawang si Andrew. Love, kamusta ang house natin? Tanong ni Lisa. Hi love, tuloy-tuloy naman progress. Padala ka love, kinukulang tayo sa materyales. Reply naman ni Andrew. Okay love, lapit na sweldo. Kamusta anak natin? Ilang minutong tinitingnan ni Lisa ang cellphone niya. Hinihintay niya ang reply ng asawa niya si Andrew. Subalit, wala pa rin bumabalik sa kanya. Baka busy ang asawa ko. Sabi lang ni Lisa sa isip niya. Noong tumingin siya sa kalsada, nagkumahog siyang bumaba dahil nakita niyang lumagpas na siya sa dapat sanang destinasyon niya. Pagkababa niya ng bus, minabuti niya maglakad na lang upang hindi na lumagpas pa. Pagkatok niya ng pinto, dali-dali naman siyang pinapasok ni Miss Sanchez. Pagkatapos magpalitan ng kamustahan, dinala na siya ng tagabantay sa pinay niyang inaalagaan, si Everlita. Mula noong magpunta siya sa Dubai 2 taon na nakalilipas, si Everlita na ang inaalagaan ni Lisa. Noong una ay nahirapan pa siyang kuhanin ang loob ng matanda. Palagi siya nitong tinataboy at sinasaktan. Dati pa nga ay nasampal siya nito dahil ayaw nitong magpaalaga sa kanya. Who are you? Get out of my face, stranger! Bulyaw nito noon sa kanya. Galit na galit pa ito. Araw-araw ay naging ganito ang tagpo. Bring my daughter here! I don't wanna be accompanied by a stranger. Where's my daughter? Nagwawala na si Everlita. Hinahanap ang boss ni Lisa na kahit siya ay hindi pa niya ito nakikita. Madaming beses nang gustong alisin ni Lisa ang trabahong ito dahil nasasaktan na siya physically, mentally at emotionally. Pero kahit papaano ay napamahal na siya sa alaga.
Iniisip niya na lang na magulang niya ang inaalagaan niya para kahit anong pagsubok ang ibato sa kanya ay may rason siya upang kayanin ang lahat-lahat. Higit sa lahat, malaki rin ang sahod niya ngayon kumpara kung lilipat pa siya ng aalagaan. Pinagsikapan naman niya makilala at kuhanin ang loob ni Eberlita hanggang sa hindi na siya nito pinapaalis o sinasaktan. Noong nagtagal ay bumait na ito sa kanya. Minsan ay tinatawag pa siya nitong Annalisa na dating best friend niya raw noong bata pa siya. Annalisa, where are we gonna play today? Pinayagan ako ng mami ko manood ng sine. Nood tayo? Sabi ni Evelina sa kanya. Madalas ay nakikisakay siya sa gusto ng matanda. Where do you want to go? Nakangiting sabi ni Lisa. Let's go see cinema and movie theaters and run in the museum like usual. Ibinalik ni Evelita ang ngiti sa kausap. Pansin ni Lisa na bumabalik sa pagkabata itong si Evelita. Sa pagkakaalam niya, lumaki ito sa States at noong magpunta rito sa Dubai ay hindi na umalis hanggang sa tumanda. May anak daw itong babae, pero madalang daw siyang dalawin ito. May mga araw pang humihingi ito ng tawad sa anak niyang Marian daw ang pangalan. Patawarin mo ko, Marian, anak. Sorry. Please forgive me, Marian, anak ko. Pagmamakaawa ni Evelita habang natutulog, na naginip yata ito. Subalit ngayon, pagkapunta ni Lisa ay tahimik lamang si Evelita. Buong maghapon ay hindi ito nagsasalita, pero nagre-respond ito sa boses ni Lisa. Kahit na hindi siya nito pinapansin o kahit man lang tingnan. Para bang hindi siya nito nakikita o ayaw lang siya nitong makita. Tahimik lang ito buong maghapon. Anong gusto mong kainin ngayon? Tanong ni Lisa sa matanda. Wala itong imik. Nakatingin lang ito sa malayo. Kaya naman, gumawa na lang siya ng paborito nitong pakbet. Katulad kanina, wala pa rin itong imik. Noong susubuan na niya ay binubuksan lang nito ang bunganga niya at nginunguya ang pagkain. Nag-aalala naman si Lisa sa kondisyon ng matanda. Mamaya ire-report ko sa tagabantay ni Eberlita ang nangyari ngayon. Isip-isip ni Lisa. Dumating na nga ang tagabantay ni Eberlita, si Miss Sanchez. Nireport nito ang buong araw nila. Pagkatapos marinig ay tumangulang ito at hinatid na palabas si Lisa. Pakiramdam ni Lisa na isang robot itong si Miss Sanchez. Nawawala ang sigla nito kapag nagre-report siya tungkol sa alaga niyang matanda. Nang matapos ang pangalawang trabaho niya, kumain lang siya saglit ng street foods para makatipid. Tiningnan niya ang cellphone niya, subalit wala pa ring reply. Namimiss niya ang mga anak niya sa Pilipinas. Gusto niya makausap ang mga anak niya, makamusta ito. Gusto niyang pagkwentuhin ito tungkol sa araw nila. Miss na niya ang dalawa, si Erica at si JR. Matapos mangulila, pinulot niya ang sarili upang magpunta sa ikatlo niyang trabaho, magbantay sa CD at DVD store. Dito, madalang lang ang tao. Subalit buong gabi hanggang madaling araw naman siyang nakatayo at nilalabanan ng antok. Sobrang sakit ng likod niya pagkatapos ng shift niya, na para bang kung pwede lang ay gugustuhin niyang bumili ng bagong likod. Dali-dali siyang uuwi upang matulog. Dahil bukas ay panibagong araw na naman ng pagbabanat ng buto sa maghapon. Kinabukasan sa thrift store, noong makita niyang kakaunti lang ang tao sa shop, ay palihim siyang nag-cellphone. Ito kasi ang eksaktong oras na makakausap niya si Andrew at ang mga anak nila. Dali-dali niyang tinawagan ng asawa. Noong una ay hindi ito sumagot. Sa ikatlong tawag ay sumagot na ito. Hello Andrew, good morning. Bati ni Lisa sa telepono. Hindi sinasagot ng kausap ang video call. Oy, kamusta? Gandang umaga. Sabi naman ni Andrew. Ang mga bata, asan? Pakausap naman saglit. Sabi ni Lisa. Teka, puntahan ko sa kwarto nila. Naglakad si Andrew papuntang kabilang kwarto. Narinig niya ang pagising ni Andrew sa dalawang anak. Noong marinig ang pangalan niya, ay dali-dali itong nag-agawan sa phone. Mama, kamusta? Sabi ng panganay niyang babae, si Erica. Mama, ano pong ginagawa niyo ngayon? Sabi naman ni JR, ang bunso niya. Ayos lang ako dito mga anak. Nandito ako ngayon sa cashier sa ukay-ukay dito. Sabi ni Lisa sa dalawang anak. Subalit, nakipag-agawan din naman si Andrew sa cellphone. Sinabi nitong, Love, nagtatanong si pare
kung kailan daw natin ipapagawa ang bahay natin. Nakangising tanong ng asawa niya. Nagulat naman si Lisa sa biglang pagliko ng pag-uusap. Pero masigla nitong sinabi na, "Good news, love. Makakapagpadala na ako dyan para masimulan na natin ang dream house natin." Abot-tengang ngiti na sinabi ni Lisa. "Wow! Kailan, love? Para masabi ko agad kay paring Ambo." Sabi ni Andrew. Subalit, muli namang nag-agawa ng magkapatid sa cellphone. "Mama, si Papa palagi ang inom niyan." Medyo mabilis ang pagkakasabi ni Erica. Bigla namang inagaw ni Andrew ang cellphone. Nakarinig pa siya ng lagatok ng balat. "Love, papasok na mga bata. O siya, mag-iingat ka dyan ha. I love you." Sabi ni Andrew. Biglang naibaba naman ang tawag. Nagulat naman si Lisa sa sinabi ng anak. Pero hindi niya masyadong binigyan ito ng pansin. Sinubukan niyang ihuli sa mga bagay na iniisip niya ang sinabi ng kanyang anak. Nang biglang may lumapit sa kanyang customer upang magbayad. Naipadala na nga ni Lisa ang kanyang sweldo. Pati na ang halos buong naipon niya mula sa sahod niyang itinatabi niya ng paunti-unti. Sakto, day off niya noong araw na yon. Tinawagan niya ang pamilya niya sa Pilipinas upang kamustahin at itanong kung nakuha na ba nila ang padala. Hindi agad nakasagot ang kanyang asawa sa tawag niya. Tumawag pa siya ng tumawag. Hanggang sa ikalimang tawag ay doon pa lang ito nasagot. "Love, kamusta? Anong gawa niyo dyan?" Tanong ni Lisa. Hindi pinapahalata ang pagkainis dahil hindi sumasagot ang asawa. "Eto, nagkakatuwaan lang kami ni Maring Ambo. Pinaplano namin yung gagawing bahay." Nakainom na ang asawa niya. Sinisinok-sinok pa ito. Noong ipapakausap sa kanya si Paring Ambo, ibinaba na niya ang tawag. Nanghina na lang si Lisa. Naiinis siya pero anong magagawa ng inis niya? Gusto niyang magalit pero wala namang mangyayari o magbabago kahit magalit siya. Naririto siya at naroroon sila. Nag-message siya sa Facebook ng panganay niyang anak. Nais niyang kamustahin ang mga ito. "Hi anak, kamusta kayo riyan? Ang school, kamusta?" Ang chinyat niya kay Erica. Nagantay siya pero wala pa rin itong reply. Hinayaan na lang niya at pumikit siya. Naisip niya na isa ito sa pinakaayaw niya sa buhay OFW. Ang walang kasiguraduhan. Hindi siya sigurado sa nangyayari sa Pilipinas, sa mga anak niya at sa asawa niya. Hindi niya alam kung natanggap na ba nito ang padala, ni hindi man lang ito nagpapasalamat sa kanya. Ito ang mga bagay na iniisip ni Lisa bago siya tuluyang makatulog. Pagkamulat ng mata niya, nagising siya sa tawag mula sa trabaho niya. Tumatawag si Miss Sanchez na tagabantay ni Everlita. Dali-dali niya itong sinagot. Narinig niyang may pagkataranta ang boses nito. "Hello Lisa, busy ka ba? Pwede bang humingi sa'yo ng pabor?" Parang nagmamadali at nangihina ang boses ni Miss Sanchez. "Yes po miss, hindi po ako busy. Ano pong gagawin?" Tanong ni Lisa. Ngayon niya lang nakitang takot na takot ito. "Si Everlita kasi, nasa ospital ngayon. Can you look for her tonight?" Dadagdagan ko na lang ang... Hindi pa man tapos ang sinasabi ni Miss Sanchez ay sumagot na agad si Lisa. "Sure, ano nangyari sa kanya? Anong ospital yan? I'll be there in 30 minutes. Mabilis na sabi ni Lisa. "Thank you," ang sinabi ni Miss Sanchez. Maya-maya lang ay ibinaba na rin niya ang tawag. Nakatanggap agad siya ng text mula kay Miss Sanchez. Mabilis ding naligo at nag-ayos si Lisa. Lumabas ng apartment para magpunta na sa ospital. Pagdating sa ospital, ipinaliwanag ni Miss Sanchez ang nangyari. "Ayaw kasing kumain ni Eve. Hindi ko nga alam kung bakit. Tapos parang may hinahanap siya. Naisip ko baka ikaw ang hinahanap niya. Analisa siya ng analisa. Nasa private room siya ngayon. Itong susi." "Ah, yung childhood best friend niya ata yun." Kinuha ni Lisa ang susi. "Sorry, may important meeting kasi ako. It's such a delight to have you here." "Sure, walang anuman, Miss Sanchez. I'll do what I can. I-text ko na lang po kayo for further updates." Nakangiting sabi ni Lisa. Humawak sa balikat niya si Miss Sanchez at muli ito nagpasalamat. Umalis na rin ito kaagad. Nagmadali namang makapunta si Lisa sa private room ni Everlita. Nang makarating siya sa kwarto, nakita niyang tulog ito.
Nasa table counter ang pagkain hindi pa nagagalaw. Hi Eve. Eve pala nickname mo ha? Di mo sinasabi sa akin. Nakangiting bungad ni Lisa. Laking gulat niya noong dumilat ang mata ni Eve. Hi Annalisa, how are you? Sinubukang ngumiti ni Everlita pero nabigo ito. Mabagal nitong inangat ang kamay niya na sinalubong din naman agad ni Lisa. Bakit di ka kumakain? Halika, kain ka ngayon. Kinuha ni Lisa ang pagkain at inilapit ang kutsara sa bibig ng matanda. Sumunod naman si Everlita. Ngumanga ito ng mabagal at ginuya ang pagkain. Thank you. Ang mahinang sabi ng matanda. Pinapakain lang ni Lisa ang matanda hanggang sa maubos nito ang pagkain niya. Magkwento ka naman sa akin, Annalisa. Nakangiting sabi nito. Tungkol saan bang gusto mo? Baka maboard ka sa buhay ko. Natatawang sabi ni Lisa. Kahit tungkol saan, kwento ka lang. Makikinig ako. Parang batang nasasabik sa bagong laruan si Everlita. Ngumisi pa ito. Sige, kikwento ko sa'yo ang buhay ko. Nakahawak sa ulo si Lisa. Nahihiya na agad. Wala pa sa kalagitnaan ng kwento ni Lisa ay nakatulog na si Everlita. Na makita niyang tulog na ito ay napangiti na lang siya. Sa halip na itigil ay tinuloy pa rin niya ang pagkikwento. Napakahirap pala malayo sa pamilya, no? Tipong sobrang sandali ko na lang sila makausap. Tapos minsan hindi pa. Alam kong nadadala lang ako ng emosyon ko ngayon. Pakiramdam ko tuloy. Ibang tao silang nakasama at inalagaan ko noong mga sanggol pa lang sila. Sabi ni Lisa habang di mapigil sa pagtulo ang luha niya. Laking gulat ni Lisa noong inabot ng matandang natutulog ang kamay niya. Napangiti siya at nagsabi ng, Salamat. Kinabukasan ay umokay din agad ang kondisyon ni Everlita. Masigla itong gumagalaw kahit may kabagalan na itong kumilos. Binati agad ni Everlita si Lisa bilang si Annalisa na childhood friend niya. Magilo namang sinagot ito ni Lisa. Noong dumating si Miss Sanchez ay saktong palabas na rin si Everlita sa ospital. Nagulat ang tagabantay ng matanda dahil magaling na agad ito. Labis-labis ang pagpapasalamat ni Miss Sanchez kay Lisa. Nagabot pa ito ng sobre na agad namang tinanggihan ni Lisa. Wag na po ma'am, bonus na po yun. Parang kaibigan ko na nga po si Miss Everlita eh. Nakangiting sabi ni Lisa. Ngumiti at nagpasalamat ulit si Miss Sanchez. Nagpaalam na rin si Lisa upang makauwi at makapagpahinga bago siya sumalang sa panibagong araw ng pagtatrabaho. Noong makauwi na siya, nakatanggap siya ng text mula kay Andrew. Love, sorry. Hina ng signal noong isang araw. Bumili kami ng materyales para sa dream house mo. Ingat always, love. Love you. Natuwa naman si Lisa sa text ng asawa. Nagnakaw na muna siya ng 3 oras na tulog upang magampanan ang 3 trabaho niya mamaya. Lumipas pa ang kalahating taon, consistent ang lahat na nangyari sa buhay ni Lisa. Maliban sa trabaho niya sa thrift shop, kung saan umalis na siya dahil napuno na siya sa boss niyang pinaglilinis siya ng kubeta, kahit hindi naman niya talaga ito trabaho. Kinabukasan lang din noong araw na umalis siya sa trabaho, ay nakahanap din agad siya ng pamalit dito, bilang isang tendera ng street food sa mall. Tuloy-tuloy lang din ang pagpapagawa niya sa bahay. Halos 90% ng sahod niya ay pinapadala niya para matapos agad ang dream house niya. Kung tutuusin, okay ang lahat na nangyayari sa buhay ni Lisa. Maliban sa mas madalas siyang dapuan ng sakit ngayon dahil sa paghina ng resistensya niya, dala ng kakulangan sa tulog at sobra-sobra sa pagod. Sa tuwing magkakasakit siya, iniisip niya na lang na ang lahat-lahat na ginagawa niya, lahat ng sakripisyo niya ay para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Palagi niyang iniisip ang mga ito. Sa katunayan, madalas itong matulala dahil sa iniisip niya ang mga mangyayari kapag nakauwi na siya ng Pilipinas. Noong kamakailan lang, ay nagpadala siya ng cellphone sa panganay niyang si Erica para mas madalas niya itong matawagan. Noong walang masyadong ginagawa sa CD at DVD store, tumawag siya sa anak. Laking gulat ni Lisa noong si Andrew ang sumagot sa tawag niya at hindi ang 11 years old niyang anak. Oh love, bakit ka napatawag? Ha? Love, kamusta kayo? Nandito ako sa store ngayon. Nabiglang sabi ni Lisa. Oh, okay. Ang sabi lang nito.
Bakit nasa iyo ang cellphone ni Erica? Tanong ni Lisa. Na-curious siya sa dahilan. Kasi pinahiram niya sa akin ang cellphone niya. Nasira kasi yung cellphone ko. Sabi ni Andrew. Kamusta dyan, love? Malapit na ba matapos ang bahay natin? Nakangiting tanong ni Lisa. Mabagal nakasagot si Andrew. Para may kinakausap pa muna. Love, andyan ba si paring Ambo? Akin at kakausapin ko siya. Sabi ni Lisa. Wala eh. Iba yung yumayari sa bahay natin. Mga 3 months pa raw, sabi ni parang Bitoy. Sabi ng asawa ni Lisa. Ganun ba? Sige, papadala agad ako bukas para sa buwang ito ha. Mag-ingat kayo kapag tinatrabaho niyo ang bahay. Paalala ni Lisa. Thanks love. Padala ka agad ha. Para matapos na agad natin. Sabi ni Andrew. Na sandali lang ay ibinaba na ang call. Nagtaka naman si Lisa na parang nakainom na naman ang asawa niya. Gusto niyang makausap ang mga anak niya. Ngunit hindi niya alam kung paano. Bago sumapit ang Setyembre noon, 1 buwan bago ang kaarawan ni Lisa, ay may inabot na sobra si Miss Sanchez. Lisa, ito raw ang munting regalo ni Eberlita sa'yo. Malapit ng birthday mo, di ba? Nagulat naman si Lisa. Yes po. Ano po to? Pera po ba? Naku, wag na po. Okay naman po ang binabayad niyo sa akin. Ha? No. Round trip ticket yan, pauwi ng Pilipinas next month. Though 5 days lang ang stay mo doon. I know, namimiss mo na ang pamilya mo. Pagkasabi ni Miss Sanchez, ay sinawag na siya ng yakap na mahigpit ni Lisa. Nag-uumapaw ang kasiyahan nito. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, thank you. Naluluhang sinabi ni Lisa. It was all her idea. Sinunod ko lang. Thank your friend. She's right there. Tinuro ni Miss Sanchez si Eberlita. Dahan-dahang lumapit si Lisa. Yumakap sa matandang nanonood ng TV. Is that you, Annalisa? Nakangiting sabi nito. Yes, I'm here. Thank you, Eberlita. Mahigpit at malambing na yakap ang ibinigay ni Lisa sa alagang matanda. Mas naging motivated magtrabaho si Lisa dahil sa susunod na buwan ay uuwi na siya ng Pilipinas para magbakasyon ng 5 araw. Gustong-gusto na niyang makasama ang asawa at mga anak niya. Kaya naman, nagpaalam na agad ito sa 2 pa niyang boss na babalik daw siya sa loob ng 5 araw. Pinayagan naman siya ng mga ito at sa huling araw ng pag-alis niya bago lumipad pa uwi ng Pilipinas ay binigyan pa siya nito ng bonus. Todo pasalamat siya sa 2 boss niya. Inilihim na ni Lisa sa kanyang pamilya ang biglaang pag-uwi niya sa Pilipinas. Gusto niyang isorpresa ang mga ito. Mabilis lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng pag-uwi niya. Habang nasa eroplano, nasasabik siya habang naiisip kung paano ang gimmick niya upang sorpresahin ang kanyang pamilya. Hindi niya lubos maisip dahil napapalitan ng excitement ang mga senaryong naisip niya. Pakiramdam niya iiyak siya. Huwag kang iiyak, Lisa. Dapat sila ang iiyak. Natatawa si Lisa habang naiisip ito mula sa harap ng salamin sa CR ng eroplano. Paglapag niya sa Pilipinas, napansin niyang wala namang masyadong nag-iba sa airport. Mabilis siyang sumakay ng taxi at sinabi ang address ng bahay niya. Gaya ng dati, mabilis pa rin ang patak na metro ng taxi. Pero hindi na niya muna ito pinansin. Ayaw niyang masira ang mood niya. Noong makarating na siya sa destinasyon matapos malagpasan ang buhol-buhol na traffic, nagabot na lang siya dito ng 500. Kahit 400 lang talaga ang kailangang bayaran sa metro. Habang hila-hila ang dalang maleta, naglakad siya papunta sa lupang kinatitirikan ng bahay nila, kung saan malapit lang din dito ang apartment na inuupahan ng pamilya niya. Subalit noong matuntunan niya ang lugar, ang dream house na pinapangarap niya ay hindi niya makita. Sa halip, isang kubong gawa lamang sa patpating kawayan, wala pang mga dingding at tila kalahati pa lang ang bubong ang bumungad kay Lisa. Lumingalinga pa siya. Chinek mabuti kung ito ba ang talagang address ng bahay na pinapatayo niya. Nagtanong pa siya sa kapitbahay at sinang-ayunan naman ito ng babae na ito raw ang address na hinahanap niya. Dali-daling dumiretso si Lisa sa apartment nila kung saan mga 5 hakbang lang mula sa bahay na pinapatayo niya. Bumungad sa kanya ang magulong apartment kung saan maraming hindi niya kilala ang nagiinuman at nagsusugal doon. Makulay pa ang ilaw na paikot-ikot. Pula, asul, green ang lumalaban sa madilim na kwarto. May mga babae pang nagsasayaw sa makitid na apartment na yun.
Nagdilim ang paningin niya noong makita niya ang asawa niya na sinasayawan ng kung sinong babae. Luminga pa siya. Sinubukang hanapin ang dalawa niyang anak subalit wala ito dito. Sinugod niya ang asawang si Andrew. Andrew! Ano nangyari? Bakit ganun ang dream house natin? Nanlaki ang mata ni Andrew. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ang asawang si Lisa. Pakiramdam ni Lisa ay nakikipag-usap ito sa zombie dahil parang bingi itong hindi makaintindi ng salita. Paulit-ulit ang pagtatanong niya. Bangag ang mukha nito. Ang laki ng ipinayat at parang lulong sa bawal na gamot. Tumigil ang magulong musika. Nagsitigilan din ang mga tao sa kwarto. Isa-isa itong lumalabas. Anong nangyari sa mga perang ipinadala ko sa'yo? Anong nangyari sa pangarap nating bahay? Sa pangarap nating buhay? Sa mga anak natin? Umahagulgol na si Lisa. Subalit parang basag na rin ang asawa niya. Sa sobrang panggigil niya ay sinampal niya ito ng malakas. Lagutok ang pisngi nito. Pero wala pa rin pakialam sa mundo dahil parang naglalakbay na ito sa kabilang daigdig. Noong palabas na si Lisa, may dalawang batang yumakap sa kanya, si Erica at si JR. Mama! Mama! Magkasunod na sabi ng magkapatid. Mga anak ko! Umiiyak na ang tatlo habang mahigpit ang yakap ng dalawang anak sa kanilang ina. Nagpunta sila sa hotel para dito na muna magpahinga at matulog. Iniisip mabuti ni Lisa ang gagawin niya sa sitwasyong ito. Pero mas minabuti muna niyang enjoyin ang oras kapiling ang kanyang mga anak. Nagpakwento rin siya sa mga ito. Nalaman ni Lisa na itinigil din ni Andrew ang pagpapagawa sa bahay noong ikalawang padala niya para dito. Sa halip, itinaya nito ang padla sa sugal. Umaasang mananalo at lalago ang pera sa sabong. Subalit nabigo ito. Kahit natalo, hindi ito tumigil at patuloy lang ang pagsusugal. Umaasang mababawi nito ang lahat ng perang na ipatalo niya. Hanggang sa nalulung na ito sa lahat ng uri ng sugal. At sa kalaunan ay sa ipinagbabawal na gamot. Ang mga anak nilang si Erica at JR naman ay tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng suporta sa ama. Naglalaboy-laboy na lang ito sa kalsada at uuwi lang ng bahay kapag gabi na upang matulog kung kailan tahimik na dito. Mabuti ho umuwi na kayo, Mama. Miss na ho namin kayo. Yumakap si Erica. Ma, kain tayo sa masarap ha? Sabi naman ni JR na humalik naman sa ina. Bago pa matapos ang araw, tinawagan ni Lisa si Miss Sanchez. Ikinuwento niya ang buod na nangyari pagka-uwi niya sa Pilipinas. At ang pinakapunto ng tawag niya ay hindi na muna siya babalik ng Dubai dahil walang mag-aalaga sa dalawang anak niya. Naiintindihan ko nangyari sa'yo, Lisa. Tama yan. Diyan ka na lang muna sa Pilipinas at alagaan mo mga anak mo. Mas kailangan ka nila, lalo na sa mga oras na to. Sabi ni Miss Sanchez kay Lisa. Naluha naman si Lisa. Todo ang pasalamat kay Miss Sanchez na parang isang kaibigan na niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawagan na rin niya ang dalawang boss niya kung saan todo sorry siya sa mga ito. Parehas ang sagot ng dalawa na kung wala talaga magagawa ay hayaan na lang. Nagpasalamat siya sa mga ito at hiniling na pagpalain pa sila ng Panginoon o ng alam nila. Nagplano mabuti si Lisa sa kung paano ba ang gagawin niya. Una niyang gagawin ay lalayo na muna siya at ng mga anak niya sa lugar na to. Kukuha sila ng apartment na matitirhan at maghahanap siya ng mapagkakakitaang negosyong swak sa lugar at sa panahon. Isang gabi ay nabalitaan na lang ni Lisa na nahuli raw sa raid ang asawang si Andrew. Hindi na niya ito ipinaalam sa dalawa niyang anak upang hindi na rin lubos na maapektuhan ng pag-iisip at pagtingin nito sa ama nila. Makalipas ang 2 linggo, naging maayos naman ang buhay nila Lisa kasama ang 2 anak. Subalit, nabasag ang kapayapaan ng isip ni Lisa noong makatanggap siya ng tawag mula kay Miss Sanchez na pumanaw na raw si Eberlita habang natutulog ito. Hindi mapigilan ni Lisa ang pagbuhos ng duha niya. Sinabi niya kay Miss Sanchez na gusto pa niya makita, makausap, alagaan at mayakap si Eberlita. Ako rin. Gusto ko pa rin. Dumuluhan na rin si Miss Sanchez. Nagulat naman si Lisa at naglakas loob magtanong, Marian po ba ang first name niyo? Oo. Marian Reyes Sanchez ang pangalan ko. Anak ako ni Eberlita. May kung anong tumurok sa puso ni Lisa noong malaman ang katotohanan ito. Ikinuwento pa ni Marian
na hindi naging maganda ang relasyon nilang dalawa ng nanay Eberlita niya dahil mas inuna nito ang trabaho. Kahit noong yumaman na kami, hindi na niya alam kung paano bang maging isang ina para sa akin. Kaya naman, mula pa noon malayong malayo na ang loob ko sa kanya. Pagtatapat ni Miss Sanchez. Condolence po. Wala man ho akong karapatang sabihin ito, pero alam ko pong labis-labis ang panghihinayang niya sa naging relasyon niyo. Pautal-utal ang boses ni Lisa. Umiiyak pa rin ito. Alam ko, pareho kami. Labis-labis ang paghihinayang. Nagkwentuhan pa silang dalawa tungkol sa naging buhay ni Miss Eberlita Reyes. Oo nga pala, isa sa mga bilin niya bago mangyari ang hindi inaasahan. I already sent you her parting gift. Para raw sa kaibigan niyang si Lisa. Check your account na lang, sabi ni Marian. Abotenga ang ngiti nito. Noong i-check ni Lisa ang bank account, nakita niyang may pumasok na 500,000 dirhams mula sa Dubai. Nagkakahalaga ito ng 7.8 million. Nanlaki ang mata ni Lisa sa nakita. Todo pasalamat naman siya kay Marian. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Para sa'yo raw yan. Panimula mo riyan sa Pilipinas. Nararamdaman daw niyang hindi ka nababalik eh. Tumatawang sabi ni Marian. Bumibilib sa galing manghula ng inang si Eberlita. Tumingin sa langit si Lisa at bumulong ng pasasalamat sa alaga at kaibigan niyang si Eberlita. Masinsing sinuri ni Lisa ang mga options niya sa pagtatayo ng negosyo. Naisip niya magtayo ng grocery stores bilang pangunahing ikabubuhay nilang mag-anak. Kasama ang dalawang anak na nagsimula na ulit mag-aral, unti-unti nilang ipinatayo ang pinapangarap niyang bahay. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.